The unpardonable sin is the blasphemy against the Holy Spirit. At dahil gawain nga ng Holy Spirit na ipakilala sa atin si Kristo, then, kapag ni-reject natin si Kristo, we are also blaspheming against the Holy Spirit and we are committing the unpardonable sin. Sinasabi nila yung unpardonable sin, it is yung paulit-ulit na nagkakasala ka. Well, lahat naman tayo nagagawa natin yun eh. Kaya hindi yun ang unpardonable sin. It is the willful rejection of the truth of salvation in Christ. Hi. Ito inyong lingkod si Joel Mazo at ngayon ay gusto ko sabihin sa inyo ang tungkol sa isang napakagandang sermon na kailan lang ay napakinggan ko at yung sermon na ito talaga nag-revolutionize ng aking pagkaunawa kung paano tayo inililigtas ng Diyos. Ang sermon na ito ay itinuro ni Pastor Epi Villaruel at tungkol siya sa John chapter 16 verses 8 to 11. Dito sa mga verses na ito ay dinidiscuss yung gawain ng Holy Spirit and to convict the world of three things. Number one, to convict the world of sin, to convict the world of righteousness, and to convict the world of judgment. Yung salitang convict dito ay ginagamit in the sense na itinuturo niya yung mas malalim na kaalaman tungkol sa tatlong bagay na ito. Nagsimula yung sermon sa magitan ng pagdidiscuss ng living water. At yung living water na yun na inoffer ni Kristo doon sa babae, sa woman at the well, ay hindi siya basta tubig, kundi sino man makakainom noon ay hindi na mauuhaw at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung living water na yun ay kinilala din bilang Holy Spirit. At siya ay nilalarawan na nandun sa trono ng Diyos sa langit sa Revelation chapter 7 verse 15 to 17. At pagdating dahil natin doon sa langit ay ililid tayo ng Lamb ni Kristo doon papunta sa trono niya at ituturo sa atin yung living water. Ibig sabihin ipapakilala sa atin yung Holy Spirit dahil hindi natin siya masyado nakikilala. Dito sa lupa gumagawa yung Holy Spirit sa buhay natin pero hindi natin masyado nakikilala. But pagdating natin doon sa langit, we will really get to know Him. Now, may dalawang gawain yung Holy Spirit. Gawain para sa church, kung paano siya nagbibigay ng gifts sa church at nagtuturo tungkol sa all truth. At meron din siyang gawain sa sanlibutan. Yung gawain nga ni sanlibutan, yun ang ating i-discuss ngayon, yung to convict the world, yung ituro sa sanlibutan, yung mas malalim na kaalaman tungkol sa kasalanan, sa righteousness, at saka sa judgment. So isa-isahin natin, At dun sa sermon ni Pastor Epi, iniisa-isa niya. Sa first part, the Holy Spirit convicts the world of sin. Kadalasan sinasabi natin yung kasalanan is the breaking of the commandment, yung paggawa ng mali. Pero yung mas malalim na pagkaunawa ng kasalanan, it is faithlessness, yung kawalan ng pananampalataya. Yung Israel ay hindi nakapasok sa promised land dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. At yun yung kasalanan nila, yun yung sinasabi sa Hebreo 3:19. So yung chinarge na kasalanan sa bayan ng Israel ay yung kawalan ng pananampalataya. At yung gawain ng Holy Spirit ay upang ipaalala sa atin kung ano ang ginawa ng Diyos upang iligtas tayo sa pagitan ni Kristo. The unpardonable sin is the blasphemy against the Holy Spirit. At dahil gawain nga ng Holy Spirit na ipakilala sa atin si Kristo, then kapag ni-reject natin si Kristo, we are also blaspheming against the Holy Spirit and we are committing the unpardonable sin. Sinasabi nila yung unpardonable sin, it is yung paulit-ulit na nagkakasala ka. Well, lahat naman tayo nagagawa natin yun eh. Kaya hindi yun ang unpardonable sin. It is the willful rejection of the truth of salvation in Christ. Yung unpardonable sin. At yun yung mas malalim na kaalaman tungkol sa kasalanan na ibinibigay ng Holy Spirit. Number 2, the Holy Spirit convicts the world of righteousness. Righteousness ay pagsunod sa kautusan. So, nung lalangin si Adan, nilalang siya sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin sumusunod siya sa kautusan. Pero nung nagkasala siya, ay nawalan si Adan ng righteousness dahil
nilabag niya yung utos. Ano ang ginawa ng Diyos para ma-restore yung righteousness sa tao? Unang-una ay ipinadala niya si Kristo to assume yung humanity in the incarnation. Kinuha ni Kristo yung pagkatao dahil lahat ng tao ay nawala ng righteousness nung nagkasala si Adam. Bakit? Because all humanity was in Adam. Yun ang sinasabi sa Romans chapter 5, na nung nagkasala si Adan, lahat ng tao nasa kanya. Nilalang tayo nung lalangin si Adan. Hindi tayo nilalang nung tayo ay na-conceive sa womb ng ating mga nanay. Even before that, nilalang na tayo dahil nakay Adan na tayo. Kaya nung nagkasala si Adan, lahat ng tao nakay Adan din, at lahat ng tao nawalan din ng righteousness. Kaya ang ginawa ng Diyos, nung magkatawang tao si Kristo, inilagay din niya lahat ng tao kay Kristo. Kung paano lahat ng tao na kay Adan, lahat ng tao na kay Kristo rin. Kaya nung si Kristo ay nabuhay bilang tao na hindi nagkakasala, lahat ng tao nabuhay din na hindi nagkakasala in Him. Pero yung sinless life ni Christ, it is not enough to save us. That's righteousness. Pero yung kautusan kasi, nangangailangan din siya ng justice. At sabi ng justice, kapag nalabag yung kautusan, kinakailangang mabayaran ng kamatayan dahil nalabag na in the past. So, kinakailangang may mamatay. Now, yung sinless life ni Christ, it qualified Him to be the sacrifice. Kasi hindi qualified na mamatay yung isang tao na nagkasala, na kinakailangan yung hindi nagkasala. Kaya nabuhay si Christ na hindi nagkasala to qualify Him as the sacrifice, as the sacrificial lamb. So yung kamatayan niya ang nagsatisfy ng justice ng kautusan. At nung mamatay si Kristo sa cross, lahat tayo ay nakay Kristo rin. That's why masasabi ni Paul, I am crucified with Christ. Talagang nandoon tayo sa Kanya. Kaya tayo ay namatay din, nabayaran din yung ating sariling pagkakautos sa kautusan dahil namatay na tayo kay Kristo. Pero dahil hindi siya nagkasala at nasatisfy niya yung justice and righteousness of the law, nalugod yung Father kay Christ. He was pleased with what His Son had done. Kaya sa magitan ng glory ng Ama ay nabuhay, binuhay niya si Kristo on the third day. Kaya hindi napigil ng kasalanan si Kristo doon sa tomb, doon sa libingan niya, at nabuhay siya maguli. At siya ngayon yung naging pag-asa natin sa pagkabuhay na maguli. He became the first fruits of the resurrection. Siya yung nauna. At ngayon lahat tayo ay pwedeng sumunod. Meron tayong pag-asa sa resurrection dahil nauna si Kristo sa resurrection. Okay? At hindi lang doon. Nung umakyat si Kristo doon sa langit, ay kasama din tayo. Kaya masasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 6 na dinala niya yung tao sa heavenly places because we were also in Christ. Tinuturo ng sermon na ito na yung falsehood ng vicarious substitution. Ito talaga nag-revolutionize talaga sa kaisipan ko ito. Dati talagang naniniwala ako na si Kristo namatay sa lugar natin, imbis na tayo mamatay, si Kristo ang namatay. Pero kagaya na sinabi ko kanina, hindi pala totoo yun. Dahil dun sa cross, talaga palang naranasan natin yung kamatayan because we were in Christ. So Christ is not the substitute, kundi actually walang substitute dahil talagang naranasan natin. Dahil kung substitute si Christ sa kamatayan natin, dapat substitute din siya sa resurrection natin. Kaso, ayaw nating mangyari yun, di ba? Gusto natin talagang maranasan yung resurrection. That's why we need to understand yung falsehood ng vicarious substitution. At ang totoong proseso ng kaligtasan natin is actual participation. Kasi yung vicarious substitution, sinacharge na unethical. Dahil walang iba na pwedeng mag-assume ng kasalanan ng ibang tao. Yun ang sabi sa Bible Deuteronomy 24:16, 2 Kings 14:6 at Ezekiel 18:20. Yung tao nagkasala, siya yung dapat magbayad ng kasalanan niya. Kaya hindi talaga biblical yung vicarious substitution. And this is one of the revolutionary things sa sermon na ito na kaya ini-encourage kayo na panoorin nito. Okay, the Holy Spirit convicts the world of judgment. So nung magkasala si Adan, kinuha ni Satanas yung authority bilang prinsipe ng sanlibutan mula kay Adan, pero doon sa cross, hinatulan si Satanas na siya ay talagang kaaway dahil si Satanas ang nag-inspire ng kamatayan ni Kristo. In-inspire niya yung mga Hudyo, in-inspire niya yung mga Romans para patayin si Kristo. Kaya nalaman ng buong sanlibutan na siya ay kalaban ng kabutihan. Kaya hinatulan siya doon sa cross.
At yung judgment dun sa cross, inilalarawan nyo sa Daniel 7. Sa Daniel 7, merong trial. The Ancient of Days sat and the books were open. So binuksan yung mga aklat. Verses 9 and 10. Meron ding verdict. At yung verdict sa judgment ay in favor of the saints. Dahil sabi sa verse 21 and 22, yung authority na kinuha kay Satanas at binawi ni Kristo, ibinigay sa kanyang bayan. So it is in our favor. At yung execution ay inilarawan noong yung inagaw sa little horn yung kanyang dominion. So yung pagkuha ng dominion sa little horn ay ilustrasyon lang yun ng pagkuha ng authority kay Satanas. Kaya yung judgment sa cross, mayroong trial, may verdict at may execution. And the judgment of the cross is not intended to condemn us but to save man. Yun yung sinasabi sa John chapter 3 verse 17 and 18. So ito, in short, ay yung essential things na tinuturo ng Holy Spirit na mas malalim na kaalaman tungkol sa sin, righteousness, and judgment.